Malaki yung aming hinaharap dito sa jeepney modernization. Kasi narinig ng marami sa transport industry na yung bagong upong gobyerno ni Duterte ay nagpaplano ng jeepney phase out. At hindi ito biro-biro para sa amin. At noong February 27, 2017, nagkaroon ng National Transport Strike at na-paralyze natin yung 95 to 98% ng transportation sa buong Pilipinas sa mga key cities. Dahil dito, napilitan yung gobyerno na pasinungalingan, no, na meron na silang naka-raiding department order. Sinasabi nga natin, itong usapin ng phase out ay masasabi nating phase out talaga. Nasabi lang ng gobyerno na talagang may transition naman, pero yun ay dahil sa pangungulit ng NCTU doon sa sinasabing just transition. Dahil nga pinaglaban natin na hindi po pwedeng ganun-ganun lang na po programa ang gobyerno na walang alternatibo doon sa transport sector para gawin yung programa. Kaya nga natin tinutulak yung just transition. Alam natin na wala namang modernization na overnight. Alam natin na kailangan talaga ng transition period. Hindi lang para sa mga manggagawa, sa bago nilang kalagayan na sistema, kundi para din sa gobyerno, ma-ready din yung mga pangangailangan para sa isang modernisasyon na isang modernong transport industry ng Pilipinas. At bigyan ng transition yung kooperatiba, yung mga manggagawa, mula sa association maging kooperatiba kahit 3 taon. Kasi alam naman natin na sistema, ibang-iba. Mula doon sa individual ownership na minamanage niya yung sarili niyang jeep, ngayon magiging fleet management na. Dahil alam naman natin mula doon sa individual, gagawin mo silang sama-sama, hindi ganun kadali yun. Merong mga barriers o mga kailangan nating i-ready para maging compliance at saka makasabay din yung mga manggagawa dito sa bagong pamamaraan ng business model. So yan yung mga just transition na hinihingi natin. Lucky siguro sa modernize kasi komportable yung tao kasakay. Kaso lang yun lang ang problema sa budget talaga kasi hindi pa namin kaya kasi sobrang mahal ng modernize. Basta bigyan lang kami ng panahon na makaipon. Kasi yung problema naman natin ngayon is yung PE namin until December 31, 2023. So hiningi ko lang sana na bigyan na yung traditional na extension kahit na para makaipon naman kami na makaano ng modernize. Magkaroon ng pagde-develop ng ating ipapalit na sasakyan. Pwedeng hybrid, di ba? Pwedeng electric. Ano yung mga renewable energy na pwede nating ipalit? Nag-consolidate kami ng mga jeepney because ang program ng government na modernization program. So we consolidated the Liganes, Kagamutan Liganes Highway and then the Liganes Highway Aquino Avenue na route. First cooperative kasi kami dito sa Iloilo na nag-introduce ng electric jeep. That is why na kami first na nag-advertise ng electric jeep dito and then para sa ibang co-op din na kukuha talaga ng electric jeep din. Kumbaga kami dito yung pioneer na kumuha. Nag-decide kami ng electric na dahil sa sitwasyon ngayon na pataas, pababa yung presyo ng krudo. Kung tumaas, talaga mataas. Kung bumaba, konti lang. And then kasi, environmental friendly pa yung e-jeep. Itong climate change ay totoo, di ba? Nangyayari na. At talagang binabagyo tayo na hindi na natural, di ba? Hindi na normal. Tapos pinapaliwanag natin yung pagiging formal. Ano ba ang magiging benepisyo, di ba? Anong gusto natin mangyari pag naging formal sector sila. So pinapakita natin yung picture na gusto nating gawin para sa atin, pare-parehas. Kaya siguro na karamihan na talaga napapayag natin na mas maganda itong setup na ganito kung gagandahan lalo ng gobyerno yung pagpapatupad ng programa ng modernization. Naniniwala tayo na yung jeepney modernization ay magkakaroon lamang ng malaking chance ng pagtatagumpay
kung may isa sa batas para talaga mangyari, maging ganap yung jeepney modernization, kailangan talaga transition nito magkakaroon ng budget. In the future kasi aspirations natin, dahil ako din ay isang mananakay din, gusto ko ay conveniente na ma-achieve talaga natin yung tunay na transport modernization industry sa Pilipinas para sa kabutihan ng lahat ng sektor. Even ng mga mga kamanggagawa tulad ng mga PWD, mga kababaihan, mga senior citizen, maging maging responsive din sila dito sa pagde-develop ng ating transport industry na kasama natin sa pag-unlad ng Pilipinas. Happy din kami at natulungan kami na maka-acquire ng e-jeep, electric bus. Nagpapasalamat kami sa NCTU kasi kung walang NCTU, hindi namin na-materialize yung electric jeep.